So mga par, hindi nga po maitago ng batikang boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino ang kanyang panghihinayang sa lumalabong bakbakan ni Naoya Inoue kalaban ng ating pambato na si General Casimero. Sinabi ni Attorney Ed mga idol sa kanyang podcast, ang pinakamalaking sagupaan sa pagitan ni Casimero at Inoue na hindi mangyayari kapag hindi ito natuloy. Naniniwala si Attorney Ed mga idol na si Cuadro Alas lamang ang may kapasidad na tumapat kay Inoue sa lahat ng boxer ngayon na meron tayo sa Pilipinas. Dahil meron daw itong tibay, experience at higit sa lahat lakas sa bakbakan. Well, sangayon talaga tayo mga idol kay Attorney Ed na si Cuadro Alas lamang talaga ang merong malaking tsansa na tumalo sa Japanese Monster. Maski noon mga idol, matapos may officially ang laban ng Pinoy at Hapon noong 2021, malaki talagang tiwala natin na upset ang aabutin ni Inoue kay Casimero. Yung mga panahon kasi na yun mga idol, ang pinakamabagsik na Cuadro Alas dahil ilang buwan pa lang noon ang nakalipas. Matapos nito wasakin si Sulani Tete na kinikilala na number 1 sa bantamweight. Ina-assume natin mga idol na sana walang pound for pound boxer na Inoue o kahit undisputed man na Inoue. Sakaling natuloy ang laban nito kay Casimero dati, talagang pinagkait ng tadhana kay Alas ang laban kay Inoue. Una, hindi natuloy dahil sa COVID-19. Pangalawa, hindi naman natuloy dahil sa problema ni Casimero sa timbang. Samantala isang araw pa lang nga po mga idol ang nakalipas bago ma-announce ang laban ni Naoya Inoue kalaban si Sam Goodman sa December 24. Ngayon pa lang po mga idol, nagbanta na kagad si Naoya Inoue sa Australian fighter na sana daw mga idol, hindi maging boring ang estilo ni Sam Goodman sa laban nila. Gusto kasi ni Inoue makapagdala ng magandang laban sa mga Japanese boxing fans at tila ayaw na talaga nito mga idol na mangyari pa ang naging laban nito dati kontra sa British boxer na si Paul Butler na halos 10 rounds pinahabol ni Butler si Inoue sa ibabaw ng boxing ring. Parang pumunta lang talaga mga idol si Butler sa laban para makasurvive at hindi matalo via knockout. Bagamat hindi po malabong mangyari ulit ito mga boss. Ngayon maangas pa na sinasabi ni Sam Goodman na hindi daw siya pupunta sa Japan para magpabugbog lamang kay Inoue dahil hindi pa talaga nito natikman ang lakas ng Japanese Monster. Pero sakaling maramdaman nito mga idol ang bigat ng kamao ni Inoue, malaki talaga ang tsansa na tatakbo din itong si Goodman sa ibabaw ng boxing ring. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po maglabas ng sparring footage si Jake Paul ahead sa laban nito kontra kay Mike Tyson, kung saan pinabagsak nito mga idol ang kanyang sparring mate na isang heavyweight. Kaya dahil dito mga idol, marami kaagad ng mga experts ang nababahala sa kalagayan ng 58 anyos na si Mike Tyson para sa laban nito kay Jake Paul. Baka matulog daw ito mga idol sa batang fighter. Subalit hindi naman nagpasindak si Mike Tyson dito mga idol sa mga banta sa kanya ni Jake Paul at bumawi kaagad ito mga boss. May nilabas din ito na sparring footage kahapon at pinabagsak din ito mga idol ang kanyang sparring mate na mas bata sa kanya at makikita natin mga idol na sobrang agresibo talaga ng boxing legend. May gutom na gutom ito magdurog ng kalaban. Sa katunayan nito mga idol, mismong coach pa ni Tyson ang nagmamakaawa na itigil na ang ensayo nito. Kaya asahan natin mga boss na seryosong bakbakan talaga makikita natin sa sagupaan ng YouTuber boxer na si Jake Paul kalaban si Mike Tyson. Nice left hook! Up, up.